Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day! RJYC Vlog here. So, ito na naman tayo. Grabe yung mga kaganapan kahapon at ang mga kaganapan sa life every day. So, before that, thank you for our new subscribers, followers in RJYC Vlog Facebook account and RJYC Vlog YouTube account. So, ito na. Yung nangyaring pahiring ni Amy Marcos kahapon, kahit papano ay hindi natin siya pwedeng boldyakin ng boldyakin lagi. In a way, nakakatulong yung ginagawa niya kasi nakikita na hayagan niyang kinakalaban yung kapatid niya by punching sa mga aso ni Bangag. Kasi mga aso niya yung mga under dyan sa mga kalokohang ginawa nila kay PRRD. So technically, Amy Marcos is punching. And she doesn't know kung sino tatamaan niya. Basta she's doing a punch. She's trying. I don't know if she's doing it genuinely na gusto niya talagang malaman kung anong totoong nangyari kay PRRD. I don't know if it's too late or what, but it doesn't matter if it's late. The fact na nabubulgar ang mga kalokohan nitong Bangag administration at yung the fact na binibigyan nila ng diin at nagmumula sa mga bibig nila, sa mga obserbasyon nila, sa mga nangyari na kailangan talagang may managot sa nangyari kay PRRD. At isa na doon si Torre. At natutuwa ako sa kanya na tinitira niya talaga si Torre na dapat managot. Pati kay Senator Cayetano, natutuwa ako sa kanila sa ginagawa nila na they really want someone to pay for what they did. At illegal na pagdukot nila kay PRRD. Okay? So yan. Isa lang kasi ang ibig sabihin yan. Ang kasinungalingan kasi at kasamaan ng isang tao, parang bagoong yan. Alam nyo ba yung bagoong na kahit takpan mo, maaamoy mo pa rin yung baho. Kahit nakatakip siya, mabaho pa rin. Ganun yun. Ganun na ganun ang nangyayari ngayon sa Bangag administration. Kahit anong takip nila sa mga kalokohan at kasamaan nila kay PRRD at sa bansang Pilipinas ngayon, umaalingasaw pa rin yung baho. Umaalingasaw pa rin yung baho. Masarap pa naman din sana yung bagoong. Pero itong bagoong na to, nabubulok na siya. Yung bagoong na to, may uod na. Hindi na kayang kainin. Ganyan na. Nangangamoy pa rin kahit natakpan. Yan ang nangyayari ngayon sa pahiring ni Amy Marcos. At bigyan natin siya ng palakpak sa ginagawa niya dahil she's trying. I don't know if her purpose is to get votes from the Duterte supporters. It doesn't matter right now. Kasi matatalino naman ng mga Dutertes nasa sa kanila kung bibigyan nila ng boto si Amy or not. For me, I don't care. Right now, my concern is maipalabas kung sino yung mga totoong salarin ng pagdukot kay PRRD at kung sino yung dapat na managot. And the second hearing yesterday with Senator Bato de la Rosa shows that it is actually the President of the Philippines who's telling them what to do. Kasi wala nang mas aangat pa doon sa inutusan. Sabi niya, sumusunod lang sila sa utos. Yung nagsabi nun wala nang aangat pa sa kanya. Wala nang tataas pa sa kanya na posisyon maliban sa presidente. So, malinaw pa sa sikat ng araw na presidente talaga at si Bangag talaga ang mastermind sa lahat ng pagdukot kay PRRD. At alam nyo ba sa nangyayari ngayon sa mga kalokohan ng Bangag administration, lahat na pagdududahan na, lahat ng ginagawa nila may pagdududa na. Lahat ng gagawin nila may pagdududa na. Anyways, wala naman talaga silang ginagawang ikakabuti ng Pilipinas At yung iniisip natin ngayon is kung paano natin maiiwasan na wag uling maloko. At isa yon, yung isa sa ginawa nila Attorney Torion, yung about sa online voting ng mga OFW ay nag-file sila sa Supreme Court about that na hindi matuloy yan. And yan ang isang reason kung bakit nagkakaroon ng mga ganyang TRO. Kasi
nagkakaroon ng malaking pagdududa ang bawat Pilipino sa administrasyon ni Bangag na lahat ay gagawin niya. Basta lang they will stay in power. Lahat gagawin nila kasi they did an illegal arrest, kidnapping to PRRD. What else they can do? Kung nagawa na nila yung pinakamas malala, magagawa pa nila yung iba pang malala. Okay? And hindi natin ipagwawalang bahala na posible talaga, like 99% they will cheat and they will do everything para madaya nila ang halalan so they can stay in power and they can kick out BP Sara for the impeachment. Kaya nga kailangan nating panalunin ang PDP laban straight dahil yan lang ang magiging dahilan para hindi ma-impeach si BP Sara because the impeachment is number games. Kung sino yung mas maraming boto, yun yung mananalo. Right? So, kailangan talagang iboto straight ng lahat ng mga Duterte supporters at lahat ng kung sino man yung mga sumusuporta sa tama. Kasi, sa sitwasyon ngayon, hindi na Duterte, Pinklawan, Tangahan, Bobonista at kung ano-ano pa, yellow tae ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. The situation right now is who is wrong and who is right. And right now, the Dutertes are the one doing the right thing and the Bangag administration is the one in wrong. So, kung sino yung nasa tama, doon tayo. At sa palagay nyo na makakabuti sa inyo ang pagboto sa tama, doon kayo sa tama. Dahil kahit kailan, ang mali ay hindi ka dadalhin sa tama. Dahil kapag nag-umpisa ka sa mali at illegal, doon ka rin niya dadalhin. Hindi ka magtatagumpay kapag ka ang kinampihan mo ay ang mali. Okay? So, doon tayo lagi sa tama. Doon tayo mag-focus sa mga gumagawa ng tama. Okay? And technically, the administration of the Bangag BBM Marcos are actually doing everything to stay in power kahit na illegal pa yan. At malinaw pa sa sikat ng araw dahil dito sa pahiring ni Amy Marcos na talagang lumalabas na si Bangag talaga ang mastermind sa pagdukot kay PRRD. And because they did that worst already at na-expose na yung eroplanong pinagdalhan kay PRRD ay eroplanong ginagamit ng madalasan ni Bangag. So that means talagang planado lahat. Lumabas na planado lahat. Ito sa investigasyon nila sa Senate hearing. Lumabas na planado lahat yung ginagawa nila. So, I therefore conclude na kailangan ng lumaban ng mga Pilipino sa people's power sa botohan sa Mayo. Doon nyo ilabas yung galit nyo at straight vote to PDP laban dahil dyan lang tayo makakabawi at makakaganti kay PRRD at kay BP Sara. Diyan lang natin sila matutulungan sa paraan na yan. Ang tulungan sila na wag magapi nitong masasamang tao na to. At paano mangyayari yan? Iboto natin ang PDP laban. Dahil ang PDP laban ang makakapagligtas kay BP Sara sa impeachment. Okay? Yan lang ang masasabi ko. Again, thank you for listening to me. I'll talk to you again later. PDP straight laban and dun tayo sa tama. Lagi nating piliin ang tama dahil ang tama hindi kanyan ipagkakanulo sa kasamaan. Ang tama will always bring you in good. Okay? Bye-bye.